Kung makakapagsalita lamang ang gratitude o pasasalamat, ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Handa na ba kayong marinig? Halina at pakinggan natin. Kamusta? Ako si Pasasalamat o mas kilala mo sa tawag na gratitude. Madalas mo akong marinig sa mga kanta, mabasa sa mga post sa social media, o mabanggit sa dulo ng iyong mga dasal. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataong humarap sa iyo ng personal, maupo sa tabi mo, at tumingin sa iyong mga mata, ito ang mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. 1. Hindi ako isang utang. Ako ay isang pagkilala. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-uunawa sa akin. Akala nila, kapag naririto ako, may kailangan silang bayaran. Gusto kong malaman mo, hindi ako pabigat. Hindi ako ang utang na loob na nagpapahaba ng iyong listahan ng mga dapat gawin. Ako ay ang maluwag na paghinga kapag napagtanto mong hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Narito ako para ipaalala sa iyo na ang buhay ay isang serye ng mga regalong hindi mo naman hiningi pero malugod mong tinanggap. Kapag pinili mo akong yakapin, hindi ka nagiging may utang, nagiging sapat ka. Dahil ang pasasalamat ay ang sining ng pagkilala na mayroon ka ng sapat para maging masaya sa sandaling ito. 2. Hanapin mo ako sa gitna ng iyong sugat. Madaling tawagin ang pangalan ko kapag sumusweldo ka, kapag masarap ang ulam, o kapag nanalo ka sa isang patimpalak. Pero ang pinakamalakas kong bersyon ay iyong matatagpuan mo sa gitna ng iyong paghihirap. Huwag mong isipin na ang pasasalamat ay para lamang sa mga magagandang bagay. Sa katunayan, mas kailangan mo ako kapag madilim ang paligid. Sa gitna ng kabiguan, naroon ako para ituro ang aral na natutunan mo. Sa gitna ng pagluluksa, naroon ako para ipaalala ang pagmamahal na nananatili kahit wala na ang taong iyon. Sa gitna ng pagod, naroon ako para iparamdam ang halaga ng iyong pagsisikap. Hindi ko sinasabing magpasalamat ka dahil nasaktan ka, kundi magpasalamat ka habang ikaw ay nasasaktan. Dahil ang paghinga mo pa rin sa kabila ng lahat ay isang himala. 3. Ako ang tulay mula sa kulang, patungo sa sapat. Ang mundo ay madalas na bumubulong sa iyo na hindi ka pa sapat, kulang ang pera mo, hindi sapat ang ganda mo, o hindi sapat ang narating mo. Iyan ang tinatawag nating scarcity mindset. Narito ako para labanan ang bulong na iyan. Kapag pinapasok mo ako sa iyong isipan, binabago ko ang iyong lente. Ang baso na akala mo ay kalahating walang laman, bigla mong makikita na may tubig pa palang natitira. Ang luma mong sapatos ay nagiging dahilan para pasalamatan ang iyong mga paa na nakakalakad. Ang maliit mong bahay ay nagiging shelter mula sa ulan. Ang simpleng kape sa umaga ay nagiging sandali ng kapayapaan. Hindi binabago ng pasasalamat ang sitwasyon mo? Binabago nito ang tingin mo sa sitwasyon mo. At kapag nagbago ang paningin mo, doon nagsisimulang magbago ang iyong mundo. FAR. Isang paalala sa inyong mga tao. Huwag akong ipunin. Huwag mo akong itago sa loob ng iyong dibdib. Ang pasasalamat na hindi na ipapahayag ay parang isang regalo na binalot ng maganda pero hindi naman ibinigay. Sabihin mo sa nanay mo na salamat sa pag-aalaga. Sabihin mo sa katrabaho mo na salamat sa tulong. O kaya naman, humarap ka sa salamin at magpasalamat ka sa sarili mo dahil hindi ka sumuko sa mga araw na akala mo ay katapusan na. Kapag ibinibigay mo ako sa iba, hindi ako nababawasan, lalo akong dumaramami. Ako ay parang apoy. Isang mitsa lang ang kailangan para magliyab ang buong kwarto. Ang aking huling mensahe sa iyo, kung aalis man ako sa iyong tabi ngayong sandali, ito ang huling habilin ko. Huwag kang maghintay ng perpektong buhay bago mo ako tawagin. Kung maghihintay ka na maging perpekto ang lahat, na wala ng sakit, wala ng utang, at wala ng problema, maaaring hindi mo ako kailanman matagpuan. Narito na ako ngayon, sa tibok ng puso mo, sa hangin na nilalanghap mo, at sa liwanag na tumatama sa iyong mga mata. Ako si Gratitude. Hindi ako isang destinasyon. Ako ang paraan ng iyong paglalakbay. Gamitin mo ako at pangako, hinding-hindi ka mag-iisa sa dilim. Narito ang pagpapatuloy ng aking mensahe. Sa pagkakataong ito ay humaharap tayo sa dulo ng kasaysayan ng taong ito
at sa bukana ng panibagong simula. Ang pagtawid, mula sa bakas ng 2025, patungo sa liwanag ng 2026. Ngayon bago natin tuluyang isara ang pinto ng 2025, hayaan mong hawakan ko ang iyong kamay. Malapit na tayong magpalit ng kalendaryo. Marahil ay tinitingnan mo ang mga nakaraang buwan at nakikita mo ang mga sana. Sana nagawa ko ito. Sana hindi nangyari iyon. Sana naging mas mabilis ako. Ngunit ako, bilang si pasasalamat, ay narito para sabihing, salamat dahil narito ka pa. Paglingon sa 2025. Ang baon nating sugat at tagumpay. Ang taong 2025 ay hindi naging madali para sa lahat. May mga gabing iniyakan mo na walang nakakaalam at may mga tagumpay kang ipinagdiwang na hindi nakita ng mundo. Huwag mong iwanan ang taong ito ng may pait. Sa halip, tingnan mo ang 2025 bilang isang guro. Pasalamatan mo ang mga pagkakamali dahil iyon ang humubog sa iyong karunungan. Pasalamatan mo ang mga pagod dahil iyon ang nagpatunay na ikaw ay lumalaban. Pasalamatan mo ang mga taong umalis dahil gumawa sila ng espasyo para sa mga taong tunay na mananatili. Iwan mo ang bigat, pero dalhin mo ang aral. Iyan ang tunay na diwa ko. Pagharap sa 2026, ang bukas na walang takot. Sa pagpasok ng 2026, huwag kang pumasok na may dalang takot o sobrang pag-aalala sa kung anong mangyayari. Ang kinabukasan ay isang blankong papel at ako ang tinta na gagamitin mo para maging maganda ang kwento. Ang mensahe ko sa iyo para sa darating na bagong taon, huwag mong hanapin ang buwan, pasalamatan mo ang mga bituin. Huwag mong hintayin ang dulo ng 2026 para maging masaya. Sa bawat pagsikat ng araw sa Enero, sa bawat ulan ng Hulyo, hanggang sa ginaw ng susunod na Disyembre, naway lagi akong sumagi sa iyong isip. Ang aking outro, isang panata para sa bagong simula. Habang pumuputok ang mga kumpitis at tumutunog ang mga kampana para sa 2026, bulong ko sa iyong pandinig. Huwag kang mapapagod kumilala sa kabutihan. Sa mundong puno ng ingay at reklamo, ang iyong pasasalamat ang magsisilbing katahimikan. Sa mundong puno ng puot, ang iyong pasasalamat ang magsisilbing pag-ibig. Hindi mo kailangang maging perpekto sa 2026. Kailangan mo lang maging mapagpasalamat. Iwanan natin ang 2025 ng may dangal. Salubungin natin ang 2026 ng may pag-asa. Ako si Gratitude, ang iyong magiging lakas, ang iyong magiging kapayapaan, at ang iyong magiging gabay sa bawat hakbang ng bagong taon. Manigong bagong taon sa iyo. Handa ka na bang hakbangin ang unang araw ng 2026 na may ngiti at pasasalamat sa iyong puso?